Ang bookworm contestant sa wakas ay gumamit ng paraan na hindi namin inakala upang tapusin ang laban. Congratulations sa Remnant Sect sa pag-abante sa top 16. Masigla siyang nagbunyi para sa kanya. Lahat ba ng lalaking nagbabasa ng Enchantress ay malakas na tulad nito? Nakita ko na ang common ground sa pagitan niya at ni Yipyang Shen. Napagdesisyonan na, mula ngayon, ang unang kondisyon para sa blind dates ay ang pag-check out sa Enchantress Chronicles. Hawak ang nobela at nagbabasa, naisip ni Yipyang, wala lang talaga to. Kinabukasan, ang mainit na sinag ng araw ay sumikat sa bahay ni Yip. Nakahiga siya, pagod sa kama, humihikab ng walang tigil. Matapos ang isang panahon ng inner turmoil, sa wakas ay umupo siya. Tiningnan niya ang tanawin sa labas ng bintana, bumubulong ng walang tigil. Tapos na ba ang magguwa niyang Dijin of the Pia-Pia? Isang sigaw ang umakit ng atensyon ni Yipyang. Magnanakaw, si junior brother Dong Fangjing ay umuugoy sa isang upuan, nanunukso. Hindi ba talaga ako mas magaling kaysa sa Enchantress na iyon? Hindi pinansin ni Yipyang ang babae at mabilis na tinupi ang kanyang kumot. Nilinis pa niya ang buong silid, iniwan si Dong Fangjing sa kanyang inis. Nang makita na hindi siya pinapansin ni Yipyang, inilapag niya ang kanyang baba, naiinis. Biglang, isang pares ng payat na binti ang nagpatalon kay Dong Fangjing. Isang malakas na sigaw ang umalangaw sa bahay. Hinawakan siya ni Yipyang sa kanyang mga braso at siya ay nalugod. Ang kinasusuklamang lalaking ito sa wakas ay hindi na nakatiis sa aking myriad charms. Ang itsura ni Dong Fangjing ay namula na parang dalagita. Alam kong susuko ka rin sa aking stone grenade skirt. Biglang itinapon siya ni Yipyang palabas at naglakas loob pang idugtong, sige, ayusin mo ang kalat na iyan. Nakatayo sa harap ng bahay, nasisiyahan, sige, malinis na ang kwarto. Fair na, ngayon ang big 32 match ni Susha at ng kanyang grupo. Kahit hindi ako nasa sabik, kailangan kong pumunta at manood. Sa labas ng bintana, naririnig ang pagmumura ni Dong Fangjing. Halos hindi pa nasusuot ni Yipyang ang kanyang gamit ng sumulpot ang pamilyar na boses na iyon. Shiyong, si Dong Fangjing ay umuugoy sa tabi ng haligi, umaarting cute. Sinaktan mo ako, hindi man lang kumurap si Yipyang, basta kiniliti lang ang ulo nito. Huwag kang hamarang sa daan. Nabalik sa balanse si Dong Fangjing at sumigaw sa kanya, Shiyong. May pabor ako, gusto mo bang sumama sa akin sa Lulan Treasure Trove? Nagpakahirap ako para mahanap ito. Sumagot si Yipyang, na matapat at kalmado, hindi interesado. Sa wakas, inilabas niya ang kanyang big guns, ikinakaway ang isang file. May nakuha akong ilang spicy bits mula sa manuscript scenes ni Yipyang na mayroong exclusive standard moves. Ang ngiti ni Dong Fangjing ay naging halos masama. Sumama ka lang sa akin at mapapasayo ang lahat. Tulad ng inaasahan, nang mabanggit ang addiction, sumuko siya. Score. Tinakpan niya ang kanyang bibig, humajikik sa kanyang sarili, nagpaplano, masyado na siyang matagal nang walang ganito, ha? Kapag nasa Lulan Trove na tayo, isang secluded place para sa isang lalaki at babae, tingnan natin kung lalamunan kita. Sa Lulan Treasure Trove, ang kanyang layunin, na naisaad na, ay umalangaw pa rin sa isip ni Dong Fangjing. Ang gustong makuha ni Zuan ay nasa loob dito at maaaring seryosong guluhin ang Demon World at sangkatauhan. Kailangan ko itong unahan. Sinimulan niya ang pagsubok na makuha ang atensyon ni Yipyang. Ang pinto ng Lulan ay mayroong napakaraming ancient heavy formations na gawa sa Mending the Sky Stone. Ang isang buong Demon Army ay inabot ng 3 araw at gabi para basagin ito. Paano kung magpustahan tayo? Kung mabuksan ko ito sa loob ng 1 oras, siya ay walang kahihiyan. Diretsong, inilatag ni Dong Fangjing, kailangan akong halikan ni Shi. Tinaas niya ang isang kilay, tila nauuhaw. Ano sa tingin mo? Si Yipyang, na walang pakialam sa mukha nito, binuksan ang pinto sa isang palad. Sobrang gulat ni Dong Fangjing na muntik na siyang maihi. Casual na sinabi ni Yipyang, anuman ang iyong attitude, fair na. Kahit hindi niya nakuha ang halik sa diretsyong pagbasag ng pinto, naiinis pa rin siya sa kanyang isip. Sa wakas, nakapasok na tayo. Kailangang mahanap ang target ni Zuan sa lalong madaling panahon, at habang ginagawa ko ito, sana ay matalo ko rin si Shi.
Sa loob ng Lulan Trove, mayroong napakaraming malalaki at malalapad na pinto. Kung mapipili ko ang tamang pinto, laging nakatuon ang tingin ni Dong Fangjing kay Yipyang. Humarap siya at tinawag, "Shady. Nabasa mo ang data sa Zuan Xiao kung saan siya nakatayo." Isang malaking pagsabog ang naganap. Lumilipad ang dumi at bato sa lahat ng dako. Ang maliliit na piraso ng bato ay tuluyang bumagsak sa lupa matapos lumutang ng mataas. Nang hindi man lang tinatanong, minura niya ang kanyang sarili, "Nako, naayos na naman niya. Third time's the charm." Ngunit nasa ika-4 na subok na siya, ngunit puno pa rin ng spirit. Hindi pwede, kailangang magpalit ng tactic. Kung hindi gumagana ang matigas, kailangan ang malambot. Kailangan ko siyang kainin sa loob ng Lulan Treasure Trove na ito. Kung hindi ito gumana, gagamitin ko ang transformation ni Yipyang. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Yipyang, hindi siya hinintay, at hindi rin alarmed o panic. "Ha, kakaiba, malamang kinuha ng mangkukulam na iyon ang boses ko." Hindi ko masabi, "Sandali lang. Patawad, wala akong naririnig." Nasa gitna ako ng katahimikan. Nagpanik si Dong Fangjing. "Nako, may lumamon ba sa akin dito sa Treasure Trove? Kontrolado ba ako tulad ng hinahanap ni Zuan?" Kailangang manatiling nakatutok. Nagbago ang space at blanko siyang nakatingin, pinapansin ang lahat. Nasaan ako? Ito ba ay time travel? Biglang bumaha sa kanyang isip ang mga imahe ng nakaraan, na may dalawang henchman na nagdadala sa kanya ng isang mangkok ng kanin. "Huwag mo kaming sisihin sa paglinlang sa iyo. Kailangan ng nayo ng isang bata bilang sacrifice sa mga demonyo. Ang isang batang gala tulad mo ay walang kwenta. Kainin mo ang iyong huling pagkain at lumayas ka. Ito ang iyong kapalaran. Kahit magutom ka, hindi ito magbabago." Pinutol ang eksena ng kanyang nasusunog na bahay, ang salarin sa panununog ay walang iba kundi si Dong Fangjing. "Gusto ninyo ang buhay ko? Ito ay parusa." Bilang isang bata, siya ay sobrang matapang, nagpapalayas pa nga ng mga demonyo. "Mula ngayon, sinumang magbanta sa akin, tao o demonyo, aalisin ko." Sa Wuji Sect's Mountain Gate, nakaluhod si Dong Fangjing sa harap ni Zhang Shi. Nagsalita si Zhang Shi, "Bata, baluktot ang iyong puso. Ayoko sanang tanggapin ka, ngunit lumuluhod ka rito tuwing umaga at nagtatago ng pagkain sa hating gabi. 3 buwan na sa isang iglap. Ang iyong will ay kasing tigas ng bundok. Magbibigay ako ng exception at tatanggapin kita." Kahit na nagsalita siya tungkol sa pag-ibig, wala siyang pagpipilian kundi paalisan siya upang protektahan si Zhang Zi. Pumapatay ka ng tao, nagnanakaw ng kayamanan, at nagpapatay ng mga inosente sa lahat ng dako, gumagawa ng malalaking kasalanan na nagdulot ng Crusade of the Sects. Umabot na sa puntong ito, wala akong pagpipilian kundi paalisan ka sa Wuji. Habang umalis siya, may hawak pa rin siyang sandata sa kanyang kamay, katatapos lang na paksay ng isang grupo ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang namumuno. Mahina sila kaya natural na karapat-dapat silang mamatay. Hindi ako nagkakamali sa pagpatay sa kanila. Matandang lalaki, aakyat ako sa tuktok ng food chain, magiging Diyos, at gagawa ng mga batas." Tunog badas, ngunit ang kanyang mga mata ay seryosong seryoso. "Hindi lang ako umaalis sa Wuji, kundi hindi ko rin matiis na itapon ang aking identity bilang tao dahil gusto kong pumunta kung saan ko gusto at bumalik sa reality." Sa harap niya ay isang bilog na butas na gumagawa ng ingay. "Dong Fangjing, nagpakamatay ka sa Human Demon Realms, nilabag mo ang mga batas ng langit, at ikaw ay ibinilanggo ng mga Diyos sa guho sa loob ng 30,000 taon. Nagsisisi ka ba?" Nang marinig ito, tila medyo natigilan si Dong Fangjing, inuulit, 30,000 taon. Ganoon na ba katagal? Dumating na ba ako sa hinaharap? Bigla siyang ngumiti ng bahagya at nagpatuloy, "Ngunit ano ang mga batas ng langit? Ito ay isang laro lamang na ginawa ng mga taong gumagawa ng mga batas." Ang spatial circle, na tila na-provoke, biglang sumabog sa galit, sumisigaw, "Dong Fangjing! Hanggat may hininga ako, ay re-rewrite kita at i-refresh ang definition ng mga batas ng langit. Walang pagsisising mangmang. Kung gayon, hayaang sirain ang iyong divine soul." Hindi lang hindi natakot si Dong Fangjing, kundi patuloy pa niyang sinusulan, "Sige, lumapit ka." Kahit na pinrovoke niya ito,
Nagngingit-ngit pa rin siya ng ngipin, dinadala ang sakit. Nako, mahina pa rin ako. Dito na ito nagtatapos. Biglang, isang pamilyar na boses ang tumawag sa space. Hoy, tanga, nagkasalubong ang ating mga mata. Gustong-gusto lang tingnan ang isa't isa ng matagal, sabi niya, at ang aking puwet. Nandito lang ako naghihintay sa iyo, baliw na babae. Ano ang ginagawa mo? Nagdodoodle. Biglang may nagdikit ng mukha sa akin. Mabilis siyang nag-react. Fair na. Ito ang realm of the gods. Masyadong huli ang pakialamerong space na lumukso sa usapan. Ito ang aking mundo. Dahil nakapasok ka, parurusahan ka ng mga Diyos sa loob ng 1,000 taon. Hindi ka na makakabangon. Naghagis si Hypiang ng palm strike sa butas, sumusumpa, ano ba yan? Isang tama lang, halos tapos na ako. Hindi makapaniwala ang butas. Immortal. Ang bagay na tila hindi masisira ay nabasag sa isang hindi kapani-paniwalang paraan. Ang mga basag na kristal sa butas ay bumagsak ng sabay. Sa parehong oras, si Dongfang Jing ay napalaya rin sa kontrol. Alam ni Hypiang kung paano akitin ang mga anak ng ibang tao na may malambing na tono. Ang matandang sect leader ay nagsabi, kapag takot ka o nawawala sa sarili, hawakan mo lang ng ganito at mararamdaman mong komportable ka at kumalma ng kaunti. Kamusta? Lubog sa tamis, siya ay sobrang saya na halos maiyak. Ikaw, dahan daw ang hinaplos ni Hypiang ang kanyang ulo, nagtanong, hoy, gumagaling na ba ang pakiramdam mo? Walang sinabi si Dongfang Jing kundi sumigaw sa kanyang puso, shi. Tahimik na umalis ang anyo ni Hypiang. Naisip niya, tila nag-iba na siya mula sa mga tao at demonyo. Hindi niya iniwan si Dongfang Jing. Maingat na pinakalma siya, okay na. Bumalik tayo at harapin ang bagay na nakakaapekto sa iyong katawan. Ang dalawang figure ay pumasok sa call-on-side Kobe Co-side. Ang bagay na iyon ay isang makapangyarihang nilalang na natutulog ng malalim sa Kola Treasure. Nagpasalamat si Dongfang Jing sa buong paglalakbay. Kagagaling lang ito sa remnant consciousness ng nilalang na ito na nagdulot sa akin na mahulog sa realm of heart demons. Buti na lang niligtas ako ni Shi. Hindi nakatuon ang atensyon ni Hypiang sa babae, ang kanyang mga mata ay sumisipat sa lahat ng dako. Ito ang pangunahing katawan ng makapangyarihang nilalang. Siguro pwede ko itong paglaruan ng kaunti. Hindi pinansin si Dongfang Jing ngunit sumagot pa rin, ito marahil ang dahilan kung bakit gusto ni Zuan na pumunta sa Call-on Treasure. Kinakabahan niyang naaalala ang makapangyarihang nilalang. Siguro mabibigyan nito ang kapangyarihan na laging pinapangarap ni Zuan. Ang kapangyarihan na ito ay dapat makuha. Nagpatuloy si Hypiang sa paghimok, tara na. Harapin natin ang nilalang na ito. Ang kompetisyon ni Ling Russo, dapat ay maayos ang kanilang takbo. Sa arena, masayang inihayag ng MC, maligayang pagdating sa ika-32 laban ng sect competition. Ang Ling Goddess na matagal nang hinihintay ng maraming tao mula sa Wuji one-person team ay nasa entablado na. Lumabas ang koponan ni Ling Russo sa anunsyo. Hindi makatakas ang mga kalalakihan sa audience sa ganda ng Goddess. Ang Goddess at ang Shi ay narito. Ang pinakamataas na sword goddess. Gusto ko si Susha. Ang babae ay mukhang puro at maganda. Ang mga nasa audience ay naging fishmonger mode. Cute. Yanyo, tingnan mo ako, mamatay na ako. Ang pagtitiis ni na Shangyang at Chang ay napakataas din. Lalong lumakas ang sigawan. Cold Shangyang, cute Chunyang. Ang kanilang Shifu ay pinagpala talaga. Mananalo ang Wuji sect. Ang Wuji sect ang numero 1 sa langit. Sa isang panig, ang kalaban ng koponan ng Wuji, ang Longshaoba team, lahat ay malungkot. Pakiramdam ko, talo na tayo. Ang dalawang koponan ay nagpadala ng 2 miyembro upang lumaban sa unang round. Si Yanyu ang responsable para sa unang laban. Umalangaw-ngaw ang boses ng MC, ang unang laban sa pagitan ng Wuji at Longga ba ay talagang dapat abangan. Bago pa man magsimula ang laban, tumama ang kidlat sa arena. Ang lalaking iyon mula sa Dragonclaw sect, si Laro, ay isang total no-show. Nanunood si Lanyu mula sa gilid, nakanganga sa hindi pagkapaniwala. Hindi pa man lang siya nakakasuntok, sumipa na siya ng balde. Nagulantang ang iba pang Dragonclaw sect squad. Ano ba ang nangyayari? Sino yan? May umubo mula sa itaas, sumigaw, yo, mga kasama. Binago ang laban na ito. Ang Wuji ay haharap sa amin.
Si Jobo ay nagkaroon ng kinli na dark side, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan pababa. Lahat kayo ay mamamatay.